Ito ang kwento ng kapangyarihan ng isang sinaunang hari ng mga demonyo, ang pinakamalakas sa kontinente. Ang lahat ng kanyang kaalaman ay nakapaloob sa isang aklat na ipinamahagi sa buong mundo. Isang maikling kwento na maaaring isulat mula rito ay ang paghahanap ng isang bayani sa mga piraso ng aklat na ito, na naglalaman ng mga lihim sa pagkatalo ng mga masasamang nilalang. Ang bayani ay kailangang tipunin ang lahat ng piraso upang makamit ang tunay na kapangyarihan at mailigtas ang mundo mula sa muling pagbabalik ng hari ng mga demonyo. Ang mahika ng aklat ay napakalakas, sinumang mag-aaral nito ay makakakontrol sa mundo, parang nasa palad lang. Ngunit ngayon, ang aklat na ito ay nasa kamay na ng emperador ng mahika. Nakaupo siya sa kanyang trono, napapaligiran ng mga gargoyle. Ang kapangyarihan ay nakikita sa kanyang mga mata. Ang kanyang paghahari ay nagsisimula na. Si Zhou Yifan, ang emperador ng mahika, ay may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata, nagniningning ng kakaibang liwanag, ay nagpapahiwatig ng malaking kapangyarihan. Hawak niya ang isang mahika na scroll, marahil naglalaman ng mga sinaunang lihim o mga bagong spell na magpapalakas pa sa kanyang kapangyarihan. Kumalat ang balita, naging target na siya ng lahat ng dalubhasa sa martial arts dahil sa aklat na hawak niya. Sa gitna ng isang bagyong may kidlat at umiikot na mga isla, maraming martial arts expert ang naghahanap sa kanya. Isang nakakabahalang balita ang dumating sa emperador. Nasa leke ang kanyang mga tropa sa bundok at lahat sila ay napatay. Nakaupo sa kanyang trono, napapalibutan ng mga gargoyle. Si Zhao Cheng, isang alagad ni Zhao Yifan, ay nababahala. Malapit na raw dumating ang 7 emperador. Sa kabila ng takot ni Zhao Cheng, sinabi ni Zhao Yifan na, huwag kang magpanik. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang plano o isang tiwala sa kakayahan nilang harapin ang paparating na panganib. Nagtitiwala sa kanyang lakas, sinabi ng isang karakter na kahit ang 7 emperador ay hindi makapantay sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, natalo ng 7 emperador ang kanyang mga tropa. Dahil dito, magpupunta siya upang harapin sila. Isang malaking hukbo ang humihingi sa emperador ng mahika na ibigay ang aklat. Ang emperador, na nakatalikod, ay tila handa na sa labanan. Muling nagsalita ang emperador ng mahika. Tinawag niyang mga insekto ang kanyang mga kalaban, na nagpapakita ng kanyang pagmamataas at labis na tiwala sa sarili. Handa na siyang makipaglaban. Isang babala ang narinig, mag-ingat. Ang sitwasyon ay mapanganib. Isang babala ang narinig, paparating na siya. Ang emperador ng mahika, na may malakas na aura, ay handa na sa labanan. Isang malakas na pag-atake ang sumunod, puno ng kidlat at kapangyarihan. Sinabi ng mga kalaban kay Zhou Yifan, ang emperador ng mahika, na hindi nila hahayaang makatakas ito. Si Zhou Yifan, na tila nagulat, ay nagtanong, "Oh, sa wakas ay nandito na kayo." Ang masayang sabi ni Zhou Yifan. 7 emperador, ang sigaw, hinihingi nila ang aklat ng 9 na lihim, at nangako silang ililigtas ang buhay ng may hawak nito kung ibibigay ito. Ang emperador ng espada, ang pinuno ng 8 hari na kinikilala ng santuwaryo, ay nakaharap sa kanila. Kahit na magkasama kayo, hindi niyo ako kayang talunin. Ang mayabang na sabi ni Zhao Yifan. Idinagdag pa niya, bakit niyo pa pinag-aksayahan ng oras ang paghahanap ng kamatayan? Isa sa mga emperador ang nagtanong, alam mo ba ang sitwasyon mo? Ikaw ang kaaway ng buong santuwaryo. Iniisip mo bang walang mas malakas sa iyo sa santuwaryo? Zhou Yifan sigaw naman ng isang emperador. Ang aklat na iyon ay isang banal na bagay ng sinaunang emperador sa banal na lupain, saad niya. Ginoo, hindi maganda ito. Iyan ang pinakamalakas na emperador ng banal na lupain, babala ni Zhao Yifan. Ang kaaway ng buong banal na lupain. Saad pa niya, kahit na kontrabida ako, wawasakin ko kayong lahat. Pangpasiga na sabi ni Zhao Yifan. Ginoo, sumuko na kayo, oras na para mamatay, ang sabi ng isa sa emperador. Kaya ikaw pala, ang traidor. Ikaw ang naglik ng impormasyon tungkol sa aklat ng 9 na lihim at sa mga sundalo sa bundok. Saad naman ni Zhao Yifan. Pinalaki at tinuruan kita mula noong bata ka pa. Bakit mo ako niloko? Ang tanong ni Zhao Yifan. Ginoo, kahit na ang amo ko kayo, hindi nyo dapat gamitin ang aklat ng 9 na lihim ng mag-isa. Pinipigilan nyo pa nga akong basahin ito na para bang magnanakaw ako.
Niloko mo ako dahil dyan. Ang tanong ni Zhao Yifan sa kanyang alagad. Anuman, ano ang gusto mong isipin ko sa akin? Pero ngayon, alam mo bang hindi ka makakatakas? Dagdag pa niya, Ginoo, naisip mo ba ako tungkol dito? Sagot ng kanyang alagad, Zhao Cheng, tinuruan kita simula noong bata ka pa, pero ikaw ay masyadong balisa at makitid ang pag-iisip kaya walang sinuman sa mundong ito ang mapagkakatiwalaan mo. Saad ni Zhao Yifan. At sinaksak niya ito ng kanyang espada at agad na nalaglag sa isang kagubatan kasama ng iba pa. Pero agad din namang damilat ang kanyang mga mata. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ito ay, ang katawan ko ngayon. Ang tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ko inaasahan na muling mabuhay ako sa katawan ng batang ito. At maya-maya bigla siyang nakarinig ng isang kaluskos na nanggagaling sa kanyang likuran. Nagtataka din siya bakit nabubugaw ang mga ibon na nakadapo sa mga puno. Agad niya itong pinuntahan upang matuklas kung ano ang meron doon. Nagulat siya sa kanyang nakita. Zuofan, pakisadyop ako, ang pakiusap ng isang lalaki na nakagapos. Ha, sigurado akong alam iyon ng may-ari ng katawang ito. Maganda, ang kapangyarihan niya ay nasa ikalawang layer. Saad niya sa kanyang sarili. Magagamit ito. Sisip-sipin ko ang kapangyarihan niya. Dagdag pa niya, ano ang ginagawa mo? Ang sabi ng lalaki na nakagapos. Hindi ka si Zuofan. Sino ka? Dagdag pa niya, tama ka, hindi ako si Zuofan. Ako si Magic Emperor, Zuo Yifan. Agad kinuha ni Zuo Yifan ang lakas at ang kapangyarihan ng lalaki. Sa talaan ng aklat ng siyam na sikreto, ang Drain Touch Technique ay ang pinakamataas na teknik na kumukuha ng mga kaluluwa at nagiging mas malakas. Ngunit kailangan mong magsikap para maproseso ito, para walang pagtanggi mula sa kaluluwa. Kaya dapat mo munang ihanda ang kapangyarihan bago ito lubos na masipsip. Umaga na pala, sa tingin ko hindi matatapos sa isang gabi ang pagsipsip ng kapangyarihang ito, ang sabi ni Zuo Yifan. Agad niyang sinubukan ang lakas ng bagong kapangyarihan na kanyang taglay. At sa pagsabog nito sa lupa, nagulat siya sa kanyang naramdaman sa kanyang sarili. Emperor of Sword, Zuo Cheng. Maghintay ka lang, darating ako agad. Pagbalik ko sa banal na lupain, katapusan na ninyo, dagdag pa ni Zuo. Agad siyang umalis at sinabi na, ang katawang ito ay naayos na mula sa simula hanggang sa ikalimang layer. Mukhang matatagalan pa bago ako makabalik sa banal na lupain. Saad ni Zuo Yifan. At habang siya ay nakatigil, may narinig siya na kakaiba. Nakita niya ang tumpok na tao mula sa malayo. Sun family, mga traidor kayo, niloko ninyo kami, ang sabi ng mga tao na kanyang nakita. Pangtongleng, pinayuhan na kita na huwag mong alamin ang mga kasalukuyang pangyayari dahil matagal na tayong magkasama, ang sabi ng kanilang grupo. Sun Guanya, Hui Longzang, ang espiritual na martial arts ng pamilya Luo na ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Saad pa nila, hindi namin ibibigay sa inyo kahit mamatay pa kami. Dagdag nila, ate, huwag mo akong pigilan, papatayin ko ang mga traidor na ito. Kaya naman pala, ang pamilya Luo ay nasa problema, mukhang nakikipaglaban sila sa mga bandido. Ang sabi ni Zuo Yifan, mga bandido, pamilya Luo. Ang pakiramdam na ito, hoy, ano ito, may kaugnayan ba ang pamilya sa akin? Mas mabuting umalis na ako rito. Dagdag pa niya, at nang siya ay paalis na sana. Bigla siyang may natuklasang bagay. Ano kaya ang bagay na natuklasan ni Zuo Yifan? Abangan natin iyan sa pagpapatuloy ng ating storya.